Dinumog. Dinumog, mga kababayan, si BBM ng mga bata. Nang pumunta siya, mga kababayan, sa Baseco. Oh, dito sa ospital, mga kababayan, na pinangalanan sa dati nilang mortal na kalaban na si President Corazon C. Aquino. General Hospital sa Baseco. Bumisita si Ngagba, mga kababayan, at dinumog siya ng mga bata. Tingnan nyo, ha? Ah, grabe! Woo! Rockstar na rockstar sa mga bata, mga kababayan. Namigay ng candy eh. Namigay ng bag, mga kababayan, kaya dinumog ang ating presidente. Oh, grabe! High five, high five, high five! Ang mga paslit na bata na siguro, mga kababayan, hindi alam. Kaya nga siguro na matatawag sila mga inosente dahil hindi alam ang mga pinaggagawa ng ating presidente. Oh, patalon-talon ang mga bata, mga kababayan. Babang baby. Ayan, oh. Rockstar na rockstar si BBM sa mga paslit, mga kababayan. Ang daming boto niyo yan, BBM. 20 years from now. Ay, nako, gag. Ayan siya, oh, parang nabalian ng kamay, mga kababayan. Andyan pala sa Baseco, mga kababayan, si BBM kasama ni Yorme. Oh, para bisitahin, mga kababayan, ha? Bisitahin. Ito si Yorme, oh. Oh, Yorme! Mag-ingat ka dyan, Yorme. Huwag masyadong magbabarta na dyan dahil baka maalok ka dyan. Oh. O hindi rin natin masisisi si Yorme, mga kababayan, ha? Dahil bilang mayor, mga kababayan, bubulahin mo talaga yung malapit sa kaban para mapunduhan ka. akala natin, mga kababayan, kung napakalaki na bagay ang pinunta dyan ng ating Pangulo dito sa Baseco, mga kababayan, dito sa ospital na ito. Eto, ha, etong ospital na pala ito, mga kababayan, ha. Kaya Corazon Aquino Hospital ito, mga kababayan, dahil pinatayo yan nung panahon ni Panot, mga kababayan. Clinic pa yan, ha. Tapos nung panahon ni Tatay Digong Duterte, mga kababayan, in-upgrade yan 2021. Nag-construct, mga kababayan, ginawang General Hospital. Yung dating clinic na maliit, mga kababayan, pinalaki ni Tatay Digong Duterte. And then, natapos, mga kababayan, around 2022 to 2023. Kalagitnaan dyan ang parang papunta natin 2023, mga kababayan. Tapos, ang nangyari, tapos sa construction, natenga, mga kababayan, ha? Anong ginawa ng Marcos administration? And then eventually, formally opened ito, mga kababayan, 2025. At least naman, mga kababayan, na-open. Pero, ang nag-initiate nito, mga kababayan, na i-upgrade ito, 2021, sa panahon ni Tatay Digong, mga kababayan. Eto si Bangag dito, mga kababayan, take the credit na, mga kababayan. Oh. Siya na ang bida. At alam nyo ba kung ano ang kanyang pinunta? September pa ito nag-open, mga kababayan, ha? Akala natin ang laki ng kanyang ipinunta niya dyan, mga kababayan. Ayon dito sa balita ng GMA News mismo, ay napunta ang ating Pangulo dyan sa Baseco Hospital, mga kababayan, para magbigay ng 15 million pesos. Huy, Ngag. Ano ka ba naman, Ngag? Ako report mo. Ospital yung bibigyan mo. 15 million, mga kababayan. Ang liit naman ito. Kung sa mga flood control na walang kwenta, ninanakaw pa, bilyon-bilyon, mga kababayan. Tapos dito sa ospital, 15 million lang. Maliit yan, mga kababayan. Sa ngalan na hawak niya ang kaban ng bayan. Mas mahal pa siguro yan, mga kababayan, sa gastos niya dyan sa entourage na yan. O gastos nila, mga kababayan, sa isang event nila sa concerto sa Malacanang. 15 million para sa ospital sa Baseco. Tapos kung magpunta ka dyan, parang, grabe. Oh, GMA News, ha? Marcos Office gives 15 million for Baseco Hospital kanina. Kuripot. Tapos kung makaasta dito, mga kababayan, tingnan nyo, ha? Binida nila, ang mga, mga kababayan, mga ward. Pasalamat kayo sa Duterte administration, pina-upgrade yan 2021. Tapos, anong nangyari sa panahon ni BBM, mga kababayan? Pinatenga 2025 na nag-reopen. Pinortray nila, ha? Pinortray, ayan si Ngagba, mga kababayan. Ang kanyang pinunta na dyan, nagbigay ng 15 million, sabi ng GMA 7.
15 million nga. Dagdagan mo naman. Ospital yan eh. Oh, Yorme. Makinegosyate ka naman, Yorme, na dagdagan. Oh, pakinggan natin ha. Pakinggan natin mga kababayan ang ano. Ano ito, iyayabang niya. Iyayabang niya dito. Oh, may mga bungal mga kababayan ng mga fans ni BBM. Pinagmamalak sa atin yung risko. Ang Ang kanyang ospital na kanyang ospital. Ospital yan ng gobyerno. binago at rehabilitate at ginawang mas moderno. Completed yan mga kababayan around 2022 to 2023. Papunta ng 2023. Kaya naman meron siya pagmamalaki. Mula nung mabuksan ang Baseco Hospital, binuksan ito 5 September, nakarang September. Oh, ang tanong, bakit pinatagal mo nga? In fairness kay Isko mga kababayan, sa panahon pa niya yan. Mayor siya noong 2021, di ba? And then umalis siya 2022 dahil natalo sa pagka-presidente. Bumalik siya 2025, nabuksan. Sa panahon ni Lacuna, nakatenga yan mga kababayan under the Marcos administration. At binilang namin ang mga naging pasyente hanggang Binilang November mo. 24, nung last week, ay 7,000 na. Labis sa 7,000. O 7,000 na tapos 15 million lang ang ibibigay mo. Dagdagan mo nga. 308 na pasyente ang dumaan na rito. Kaya nakita natin na napakahalaga ng serbisyo, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan ay ang Anong plano mo sa 15 million? kalusugan ng ating mga kababayan. Sige, siya. Ito ay ginawa ng ating local government. Kami naman sa national government, kagaya ng nabanggit ni Mayor, ay lahat ng suporta, lahat ng benepisyo na maaaring gawin ng pamahalaan ay Tapos 15 million lang ang binigay mo? gawin natin. Ay, nako. Isa na rin Pero pagdating mga kababayan sa party, grabe. 100 million siguro. Duran-duran pa. Yung Martin Rivera pa mga kababayan. Diyos ko Lord. Konsyerto sa Malacanang. Fireworks pa. PhilHealth accredited yung aming tinatawag na Yakap Clinic. Ang ibig sabihin ng Yakap, yung Yaman ng Kalusugan Program. Ewan lang natin. Dito na tayo mga kababayan ha. Kasi Eto na, sa tuwing nagsasalita yan si BBM mga kababayan, hindi nawawala sa ating isip, etong sabi ni Amy na addict siya. Salanan ni Amy Sabi na, addictus binidictus sa BBM Hindi mawawala sa ating isip mga kababayan ang pagiging judik niya. Dito tayo kay Atty. Topacio. Eto na, kagulo na. Sa mga Nagkagulo na. revelasyon ni Saldico. Pero si BBM, walang pake. Wala talagang pake si BBM mga kababayan nun. Para lang walang nangyari, bahala ka sa buhay nyo. Ang estilo nito si BBM mga kababayan, alam nilang matatamaan sila dito. Hindi nila papansinin. Hanggat kakampi nila ang media, hindi nagtatraction mga kababayan dahil silence ang media mga kababayan. Yan ang kanilang taktika. Mukhang masyadong desperado na. Desperado. Malacanang. Di ba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, di ba? Opo. Hanggang dumating na kay Lisa Araneta. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Si Sandro. Majority Siya floor respect leader ko. yata. Kung ako Opo. hindi nagkakamali, ako'y tama. Si First Lady, nasangkot Opo. na. Si Ngayon, Admiral, sangkot na rin. may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Naglabas na nga ng mga pruweba sa Zaldico mga kababayan. Mayroon pa nga mga litrato. Tapos si Guteza din, sinabi, marami pa yung ebidensya sa Zaldico mga kababayan. Mahirap na ilabas na lahat Yun. Di ba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldico na ibina-blackmail daw sila. Wala namang Pruweba namang din. ebidensya. Wala rin. Sasabi- Ang abogado pumalag ba kababayan? Ang sabi niya, kasinungalingan.
Pwede silang magreklamo niyan. Magsampa ng kaso, pero what do you expect, mga kababayan? Hawak ka ni bangag lahat ang Pero gobyerno. nila kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi ang Pangulo Ay, pa. grabe. Oh. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Yun. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado Sige, ilabas mo ang CCTV nga. Ilabas mo. Yung pagpunta ng abogado ni Zaldico doon. ni Saldico at binablockmail daw sila. Blackmail? Ang presidente, iba-blackmail? Blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Yan pang-blackmail, mga kababayan. Krimen yan. Tapos si BBM mismo ang binlockmail? Ha? Ano ka? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun eh. Pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may litrato ng May maleta, litrato may siya. oras, may araw. Yun, ang galing nga May eh. ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Tapos sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath. Pwede kang anonymous eh. Hindi Pwede nga anonymous ang ombudsman. lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Di ba? Tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang ombudsman? Iinarte. Bunjing eh. Obvious na Bunjing. obvious naman dito eh. Halatang halata mo. Akala yata nila mangmangang taong bayan, ano? Oh. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldico. Sige, ilabas ninyo ang inyong pruweba na ng blackmail. Kami mismo ang magkakaso dyan kung binlockmail ka. Binabanatan niya si Saldico. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldico. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. Yun. At Oo nga. yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Rui Rondain na abogado ni Saldico. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo. Kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Sasaltik. Opo. Pero, sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldico. Or baka naman buladas lang ni Nagva, mga kababayan. Mga usual budol of the Marcos, mga kababayan. Sinasabi, Mabubudol. oy, ako kinatawan ni Saldico, huwag niyo nang i-cancel Ay, ang passport ni nako. Saldico. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Ala, Di ba? oo. Criminal offense yan. Criminal offense yan. Yan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan eh. Sasabihin lang, oy, may abogado si Saldico, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Paglabas kayo ng ebidensya, kami naman ang maghahanap ng resibo. Resibo. Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, Hindi po. papunta ka sa Hindi ka nga loob ng makakapasok. Malacanang. May gwardiya dyan. Dadaan ka sa butas. maglalagbook ka. Kung wala kang agenda, mga kababayan, hindi ka makakapasok. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Oo. Dati ganun eh. Opo. ID. May logbook. Sino ka ba? At anong agenda mo? Sasabihin mo, kakausapin ko ang presidente, iba-blackmail ko. Papapasukin ka ba? Ungas ka? Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan eh. Hindi naman mall yan eh. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Mamamasyal. Magmamasid-masid lang ako. Tignan ko yung mga Parang cabinet kami members kahapon, naglalakad-lakad. muntik na kami. Bakit? Merong Magmamasid lang, dami ng bangag dito. nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Oo. Ano kami, upakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, Uupakan? ano bang problema ninyo? Ang laki niya, 6'1". Sana, Puro tato. sana tinuhod mo yung yagbadudo. Hindi, hinihintay. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, maniwala ka. Tony, nakagalit. Itlog. Isang kamay eh. Tapos, kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun. Malay Kahit na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka. Subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, Tony, Ihurin mo yung itlog ni diplomatic Victor. approach lang. Oo, naman. Tama Hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na.
Anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga Oh, na-miss- anyway, ituloy ko lang na-miss yung sa natin. akin. Sige po, Na sige. wala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Oo nga, Zubi, no? Si Misingit. Yung sa'yo pa. Ay, Oo, yung, di ba, di, Oh, yun na. kukunin ng ID mo, di nakalag ka ron, Oh, yun. di ba? Oh. Siyempre, di ba, alimbawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo, patunay na, kung pumasok ka nga roon, pupunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan Opo. mo, Yun. pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yes. Opo. Ayun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Oh, ngayon, kung binablock, Invento may na halimbawa naman. ako'y opisyal, Invento na naman yan, mga kababayan. government official ako, Presidente ba, may iba-blackmail? nang ba-blackmail sa akin, duty Color. kong i-report yun. correct. Oo. Saka magre-react ka na within that day. Bakit binablackmail Oo. mo kami? Bay, Correct. arrestuhin kita. Tama. Criminal offense yun Kaya eh. nga, Grave oo. threats yun. Blackmail is grave threats eh. Correct. Talaga, oh. Bangag talaga eh, nako. Bangag kung mag-isip, mga kababayan, no? Di ba? At may ID pa yun. Hindi ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga Ombudsboying. maipafile na kami. Mga senador, mga congressman, halatang halata naman, boke, ha? Hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari? Mag-i-stop sa presidente. Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Maging sa, mga kababayan, ito si Ombudsboying, maging sa Martin Romualdez, hindi tinatouch, mga kababayan. Oh, hanggang saldi ko lang siguro siya. Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman eh. O yung ICI. Halata masyado. Pupunta si Arjo Atayde at saka yung si Oh, sekreto. isang congressman na tinuro ni Sekreto. Saldi ko. Opo. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman. Executive session. Anong kaululan? Tinago. Kung merong ganong option Diyos ko, Lord, pala, ulul. lahat na lang ng pupunta roon, executive session. Wala. Nang live stream. Wala. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululuko na tayo nitong ICI eh. At saka sino ba laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Yun. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? Si Senator. At nasisira Senator ang Vince independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Inutil. Hindi yan independent, hindi inutil. Commission on Infrastructure. Again, Inutil. uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Ha? Kaya nga cabinet eh. Gabinete. Opo. Cabinet. Kabinet. Sabi doon Kabinet na may anay. sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo, bakit nakikialam ka sa independent commission? Bakit lagi ka nandoon? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? Ikaw mismo nag-iimbestiga, nagbibigay ka ng impormasyon. Paano na naging independent? Wala na yung ICI na yan. Maniwala kayo. Moro-moro na lang yan. Moro-moro. na lang. Kamoting kahoy na may ulan. Talo na lang yan. Hindi naman siya little president. Hindi, ang little president Si Recto na. ay ang executive secretary. Ayun. Yung tinatawag. Kasi siya yung inuutusan. Kumbaga sa household staff para maintindihan nila. Opo. Household staff. Halimbawa, ikaw ay mayaman. Siyempre, meron kang gardinero. May kusinero. Di ba may nagsisilbi, naglilinis. Opo. Naglilinis ganito, di ba? Opo. O naglilinis sa loob, naglilinis sa labas, Opo. di ba? Okay, naglalaba, Okay. nagpaplansya, marami kang staff. Di ba, pag ganun may mayordomo o mayordoma. Opo. Yung mayordoma, may amo, Mayordomo. si Don, halimbawa, Don Agaton. Sasabihin niya sa mayordoma, Sino mayordomo? ang pangalan ng, ano bang magandang pangalan ng mayordoma? Don, Claire Castro. Halimbawa, si Cordapia. Cordapia. Cordapia, halika nga rito eh. Oo. Lucrecia. Ayan ba na halaman natin eh? Yan mukhang nalalanta eh. Si Cosme yata, yung ating na hardinero. Kevin O Cosme. hindi dinidiligan eh. Ikaw lang yata dinidiligan ni Cosme ah. O, gusto ko makita sa isang linggo ay
luntian na, masyado na naman na verde ang akin na mga halaman. Luntian. Opo. Okay. Sisig niya. Napansin ko rin, yung aking mga Amerikana ay laging gusot-gusot. Si, ano bang magandang pangalan? Si Procopia. Yan atin na nagpa-plancha, hindi maganda Procopia. plancha. Sabihin mo sa kanya, hindi ko nagugustuhan, ayusin niya yung plancha. Ibig sabihin, yun ang executive secretary. Oo. Yung mayordomo siya. Oh, si ano na yan mga kababayan, dating Bersamin ngayon, si Batman Recto. Bakit nyo kautusan? Oh, sabi niya kay ano mga kababayan, Bongo. Wag nyo kautusan! mayordomo. Siya ay staff din. Pero ang tawag doon ay primus inter pares. First among equal. Ayun. Siya ang nag-implement directly ng mga executive order, etc., yung mga bili ng Pangulo. Opo. Pero lahat sila gabinete, lahat sila ay kontrolado ng presidente. In Kontrolado other words, ni hindi sila presidente. independent. Bakit isinaksaksak si Vince Dizon sa Independent Commission on Infrastructure? Oo nga no, si Vince Dizon mga kababayan. Siya talaga ang ano mga kababayan. Nagde-decide kung sinong kakasuhan o sinong magsasuggest ng kaso. Bantay, Ayun. taga-dikta, We Bulong Movement. We belong movement? Bakit? Alam na Marami naman rin nagtatanong nga kasi po. King Queen nga, alam naman natin, ombudsman hindi independent. Huwag mo sabihin independent yan, kalokohan yan. Ginagago mo ako pag sinabi mo independent yung kasalukuyang ombudsman. Lalo it's Boeing pa. Pinilit Scholar. siyang gawing ombudsman Pinilit Hindi qualified, di ba? Kahit hindi qualified, binraso Mayroong kaso mga kababayan. yan bago. Independent. Yan, makapawaranto yan si Boeing. Kawaranto yan. Kalokohan yan, yan ang nangyayari. Pagkatapos, lahat pa ng diversionary tactic ay ginagawa. Kita nyo, ha? Noong pumutok yung kay Saldico, anong pinagagagawa? Number one, biglang hinabol si Harry Roque. Oo nga tapos sa fake news pa na nahuli daw. Na Diba? iba. Ang tagal na noon Yung kliyente ko, ginamit pa nitong mga ulalong ito. Mayo pa yung arrest warrant. Biglang sasabihin nito si Riza. Ngayon nagkakwento. Ano ba? Nakawala na ba? Isang taon na po halos, mami. Ay, grabe. Di ba sabi ni Rizon Tiberos, magaling siya, lahat alam niya. Ba't hindi niya alam yun? Ayun. Kalokohan Bago magwawala siya, bakit nakawala? May warrant. Nasaan? Bago sasabihin, nasa Japan. Biglang Naubos magbibigay lang. ng 1 milyon. Wow! Yan ang mga diversion mga kababayan. Kaya itong sina Virus mga kababayan, kasangkapan ito ni nga bangag na sa kanilang mga propaganda. Kasali yan sa propaganda. Reward. Uy, bulok kayo. Pinagtatakip Lokbu. nyo na naman yung kliyente ko. May pa yung warrant. Ba't hindi kayo naghanap ng May? Ba't hindi kayo nagbigay ng reward? At bakit pagka si Cassie Leong, kasi kontrobersyal, bibigyan nyo ng 1 million reward? Diba? O pakakancel nyo yung passport. Yung mga pumapatay ng mga journalist, si Johnny Dayang, pinatay. 500 lang ang binigay nyo reward, pinatay. Tapos eto si mga kababayan, Cassie Leong o Willie Ong, 1 milyon. Ano bang pinatay nitong kliyente ko? Ayun. Bakit yung tao natin dito, kaibigan natin sa DWIC, si Noel Belen Samar, walang reward para Hanapin. galing sa DOJ, DOJ. DOJ 1 pa. million. Anong ginawa? Dinimanda si General Romeo Poquis at ilang mga general. Mga kababayan, lumalaban-laban sa korupsyon. Nagrarally dahil kurakot ang gobyerno. Tapos sila ang kakasuhan at ikukulong mga kababayan. Diyos ko. Dinadivert yung atensyon. Obvious na obvious naman kayo Yun lang. Naku naman. Yung mga patay na issue, binubuhay nyo. Baka ang susunod daw na gagawin sa aking intel iimbestigahan kung talagang si Aguinaldo pumatay kay Bonifacio. Mabigat. Mabigat ang investigasyon yan. Kala ko si Magellan at Lapu. Pinaimbestiga rin kung nasabotahe ba yung eroplano ni Ramon Magsaysay. Bakit hindi imbestigan sinong pumatay kay Ninoy? Yan, gusto namin yan. I-whitewash nyo na. Ipalabas nyo na hindi ang lang pumatay. Hindi si Marcos Sr. Panahon nyo na yun. Dahil hanggang ngayon mga kababayan, naniniwala pa rin ang marami na ang pumatay kay mga kababayan, Ninoy Aquino is Marcos.
Ako, mabigat. Grabe na yan, sir. Mabigat, oo naman. Patay na mga involved dyan, ikaw naman. Grabe. At saka yung pagkamatay ni Sakay, tinitingnan kung bakit tinraidor si Sakay at nahuli Sino ng mga yung Sakay? Amerikano. Pa-imbestigahan din daw. Yung panahon pa ng Para gera. lang may mapag-usapang iba. Ang daming palusot ng mga Marcos, mga kababayan. Oo. Pero Tony, ba't Oo. namatay yung aso ko? Ano nangyari? Oh, yan, aso mo. sino pumatay sa aso mo? Gising ko, patay na. Ala, o baka ano yun, nilason dahil mayroong nagbabalak na akyat bahay sa inyo. Yan mga kababayan, mga magnanakaw, uunahin nilang patayin ang aso mo para walang tatakol mga kababayan. Gawin mo na lang aso Strillanes. Bakit? Eh, tatanungin ko nga sa'yo, ba't nagkaganon? Alam mo, eto natatawa ako eh. Meron, may kaibigan ako, hindi naman best friend, kaibigan ko. Opo. Yung isang Sino yan? mutual friend namin, binigyan kami ng aso. Yung sa kanya babae, Oh. yung sa akin lalaki. Lalaki. So, ang katuwaan, ang pinangalan namin, yung lalaki, si Piduts. Piduts? Piduts, si President Duterte. Okay. President Piduts. Duterte. Siya pinangalan ba naman niya? Ito yung time na President, Vice President pa si Pangulong Duterte, saka si Vice President Lenny Robredo. Pinangalan niya rin sa aso niya, Lenny. Lenny. Lumipas. Si Lenny, tsaka si Pidot. Lenny na So, aso. lumipas Oh. ang Walang lisa na aso. almost a year. Opo. Nagkakampanya na. Okay. Kampanya na. Oh. Akalain mo tumawag ba naman sa akin? Naku! Sabi niya, patay na si Lenny. Ha? Sabi? Oo, hindi. Robredo? Walang biro to. Hindi ko naman maalala na yung aso pala niya pangalan Lenny. Takbo ko sa internet, hinanap ko. Oh. Wala naman, sabi ko, ba't wala pa sa news? Paano kung nag-post na RIP Lenny Robredo? Tapos aso Hindi pala. lang ba? Bakit sa news? Aso lang sa news. Yung aso mo. Gala ko si Lenny Robredo. Hindi, walang biro to. Tama. Hindi ko nang maibagsak yung telepono. Loko talaga yung kaibigan kong yun. Pare-pare, patay na si Lenny. Oo nga. Ayan ang nakakatakot sa tao pinapangalan. Pambihira. Ang aso ko, presidential eh. Hindi, ako si Choco na may akin. Ganun Pero ba? umiyak na ako. Ang Okay na. aso ko, Patay ang aso niya sa ang mga Choco. pangalan, Piduts. Oo, bago yung isa, Erap. Uy, Erap. Oo, Erap. bago yung isa, si Bongit. Bogit. Ngiwi nga aso. bungit ka Oo, rin. Bongit, para kay Pangulong Opo, Bongbong. Oo. opo. Yung isa babae, si Aimee. Oh, Walang So, lisa. yun ang mga pangalan ng mga aso ko eh. Ay, madaling tandaan. Mm, Hindi, madaling sikat tandaan. kasi kaya Oo. pinangalan mo sa kanila. Bago meron pa ako, kaya lang, nandoon sa isang bahay, si Guanzon. Guanson. Rowena. Pa. Oh, Guanzon? Babae rin, si Guanzon. Dali, attorney niyan. Di bakit naman? Matapang eh. Tao. Pupuro sa kanya yun eh. Pabor yun. Oo. Nangangagat. Matapang pero kengko yung itsura. Kaya tamang-tama yung pangalan, Guanzon. Oo. Anyways, ano? Habang naging... Ay, magpapatuloy po ang ating Ay, naka. pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Show, show, Topasyo. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.